Kapag nga pala na rin kalma ang panahon ay lagi nga kami nasa dagat kahit anong oras ang hibas para manguha o manghuli ng mga lamang dagat na pwede naming pagkakitaan at pwedeng iulam. Talaga naman. Brownie! At yun na nga guys, for today's video ay alauna nga pala ngayon na madaling araw. At ayun, good morning. Ngayon nga pala isasama ako kay Papa sa paninikin o pananalukod. Basta, pangingisda. Kapag na rin nga palang kalmahin at napapanahon ang balatan o yung sea cucumber, ay lagi kami nasa dagat, kaming mag-anak. Kahit anong oras, basta may hibas. Pero ngayon nga ay napapanahon na sana ang balatan, kaso nga lang ay wala na halos makuha. Gawa nung mga nakaraang bagyo. Pero kapag na rin ang wala pa kaming makuhang balatan, ay tumutuon nga kami sa iba pang pwedeng pagkakitaan din sa dagat. Ito nga pala yung ginagamit ni Papa sa pagtitikin o pananalukod. May dalawa siya ditong sibat na dalawa din ang talim. Tapos ito namang isa ay lambat o sirok o sima kung tawagin din sa amin. Dati nga palang ginagamit naming ilaw ay digasa, yung may gas, yung ganito. Pero ngayon nga ay flashlight na lang ang ginagamit namin. Yung kino-convert, di baterya. Ang dali kasing malubat kapag yung ginacharge. Matagal kasi kaming umuwi kapag kami ay nangingilaw, lalo na nga kapag balatan yung pangilawin namin. Ay kahit hanggang bayawang na ang tubig ay tuloy pa rin sa pangingilaw. Kaya kapag decharge na flashlight ang ginagamit namin, ay tigagalawa kami o di kaya ay tatlo nila mama. Nga pala sa hindi nakakaalam sa sinabi ko kaninang pagtitikin o pananalukod. Wait lang, magatimpla muna ako ng kape. At yan ang sakit ng sikmura ko. So yun na nga, ang pagtitikin nga pala o pananalukod na paraan ng pangingisda ay yung ganyan. Nakapatong ka lang sa ibabaw ng bangka. Tapos may dala kang mahabang kawayan o tikin ang tawag namin dyan. Tapos may talim sa dulo. Itutukod mo yan para makausad yung bangka. Tapos kapag may nakita ka dyang trip mong sibatin, ay di sibatin mo. Pero wag yung mangingilaw ha. So yun na nga, nakakita nga pala si Papa ng pusit na nakalutang. Dalawa nga pala yung talim ng sibat ni Papa kasi nga kapag isa lang ay nahuhugot. Tapos yung sima naman o sirok ay ginagamit naman yun kapag ang uhulihin ay alimasag. Kapag kasi sinibat ang alimasag ay nayayatak yung laman. Tapos ayan nga, at nakakita nga rin pala si Papa dito ng isdang samaral. Ang mga isdang samaral nga pala at saka yung baliwis. Kapag tinatamaan niya ng flashlight ay tumatagilid nga sila. Madali mo silang mahuhuli. At kapag nga pala na rin isda naman na nahuhuli ni Papa, inaalalayan niya din nung sirok para nga siguradong hindi talaga makakatakas. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung quality ng video natin ngayon at baka magalit na naman yung iba'y sabihin ay nag-video ka pa. Diliman mo pa. Ay kita mong gabi. Hoy, bakit parang nagagalit na naman? Hoy, pasensya na po at hanggang dyan lang talaga ang kaya ng ating cellphone. Flash lang din ang cellphone yung gamit ko at hindi ako pwedeng gumamit ng flashlight. At masusulo si Papa. Sa ganito nga palang paninikin, ang punteriya talaga ni Papang mahuli dito ay itong ang mga pusit. Unukos kung tawagin din sa amin. Mahal kasi ang kilo niyan. Kaya kapag nakakakita siya niyan ay kahit mailap hulihin ay talagang hinahabol-habol niya. Hindi nga tulad kapag isda ang nakikita niya. Kapag medyo mahirap siya hulihin ay inahayaan na laang niya. Kapag nga rin pala nakakakita si Papa ng tagutungan ay hinuhuli rin niya. At yan nga ang pang-ulam namin. Ito nga palang isang pusit na hinuli ni Papa, ayun, nakatakas, ang bilis. Nga pala kapag papanoorin nyo tong video na to, pakisagad na lamang po ng brightness nyo. Kayo na ang mag-adjust. Salamat. In-adjust ko na kasi yung brightness niya at yan na talaga yung pinakamalinaw. So ayun na nga, pagkatagal-tagal nga pala ni Papang hinabol aring pusit at ayun nga at nahuli rin niya. Nga pala kapag ako'y nangingilaw, ganito nga pala lagi ang itsura ko. O diba balot na balot, akala mo naman ay masusunog, baligtad ay ano. Kapag nasa initan, hindi nagtataklob ng muka. Kapag ganaring gabi, saka magtataklob ng muka. Hindi kapag kasi nangingilaw ako, marami lagi ako nakakasabay. Nantitrip kasi yung ibang mangingilaw, lalo na nga kapag alam nilang babae ka. Pero ngayon nga hindi naman ako nangilaw at nagselfon laang din sa bangka. Nga pala sa mga curious ko ano ba yung laman ng bottle sa unahan ni Papa. Tubig alat ang laman nun tapos may kaunting mantika. Ginagamit niya yun kapag malakas ang hangin at makiraw ang tubig o kapag magalaw o makandag ang tubig. Nga pala nabanggit ko kanina kapag kami ay tumutog pa kasama nga kami lahat. Pero ngayon nga kaming dalawa laang ni Papa. Sumama lang ako kay Papa para ma-share ko nga ito sa inyo. Kasi sa ngayon ay wala pa kaming nakukuhang balatan sa pangingilaw kaya hindi pa kami sumasama sa kanya. At sa mga nagre-request dyan na ipakita ko rin naman daw ang panguhuli ng pusit. O ay na ito na. Ganito po kami manghuli ng pusit. Dito nga pala sa bayan namin ang paraan talaga nila ng paghuli ng pusit ay binibiwas. Pero iba nga yung pusit na hinuhuli nila, yung kulay pula. Sa malalim na parte ng dagat sila nanghuhuli. Yung mga nanghuhuli ng ganito dito ay sinisisid nila na mamana. At dito nga sa lugar namin kami lang yung gumagawa ng ganitong style ng pangingisda at panghuhuli ng pusit. Pero sa ibang bayan o karatig bayan namin meron. Dumadayo rin sila dito sa amin. Sa katunayan meron kaming kasabay dito na naninikin din. Taga ibang bayan. Wala lang, share ko lang. Nga pala yung ibang isda ay sinisirok na laang ni Papa. Minsan kasi mahirap sibatin yung isda kaya naman ay inasirok na laang niya. Nga pala gusto ko munang magpasalamat sa mga bumabati nga pala sa akin kapag nakakasalubong nila ako o di kaya dun sa mga nagpapapicture. Minsan nga lang talaga yung reaksyon ko ay parang timang pasensya na po at ako'y nahihiya laang. Nga pala mag-aalas 4 na ng umaga at ako nga inakaantok na. Nakakaantok kapag nakaupo ka laang sa bangka. Pero kapag ako ay nangingilaw, hindi naman ako nakakaramdam ng antok. Babad kasi sa dagat. Nga pala yung binanggit kong tugpa kanina, yun ang tawag namin kapag pupunta ka ng dagat para maghanap buhay. Ito nga palang hinuhuli ni Papa, ito yung butete o popper fish. Ito talaga yung may lason pero pwede rin yan kainin. Basta
basta marunong ka lang maglinis o magtanggal ng lason. Pero ito nga tagutungan na pinapanguha namin o yung teacher ni SpongeBob, wala talaga yan lason. Ito nga palang butete, kinuha lang namin kasi nga ipapain namin yan sa panguhuli ng katang. Hindi namin yan uulamin kasi napakadelikado niyan. Pero dati nag-uulam kami niyan. Pero nung nabalitaan nga namin na may lason na itinigil na namin, may nakita nga rin pala kami ditong boxfish at hinuhuli nga rin pala namin yan at masarap yung inihaw. Ang sarap ng atay niyan. Tapos malaman siya. So yun na nga guys, at umaga na at kami ay pauwi na. Ito nga pala yung mga nahuli namin. Yung mga pusit nga pala ibebenta namin yan at saka itong 2 pirasong samaral na malaki. Saka aring 2 kasag. At ito nga pala yung pang-ulam namin. Iniwan nga lang pala namin yung bangka sa labas at hindi nga na yan makakapasok sa ilog at hibas na. At saka yung mga nahuli namin pambenta iniwan na rin namin. At babalik nga rin si Papa doon para dumiretso na sa bayan at ibebenta na yun. Pinirito ko nga pala yung ibang isda na nahuli namin. Tapos madaling-madali nga pala akong umuwi din sa bahay at ako nga galing kay nanay. Akala ko'y kinain na ng pusa yung ulam namin. Sila ang pala ang umukab. Grabe naman yung pagkaihaw sa boxfish ay oh. Akala ko'y nawala yung inihaw ko, sunog na pala. Napagkamalang kong uling. So yun na nga guys, kain po tayo. Pagkatapos nga pala namin kumain na inilaga ko nga pala itong mga tagutungan at kukunin ko yung laman at agataan. At ito naman ang uulamin namin mamayang pananghalian. O diba kakatapos lang kumain pero pagkain pa rin ang nasa isip. Pero hindi naman nataba, kakaselfon ko siguro to. Kami nga lang pala ang tao dito ni Yasi sa bahay. At si mama nga at Johan ay napasok. Kasama lagi si mama kapag pumapasok yun. Wala lang, share ko lang. Kunti nga lang pala itong niluto kong tagutungan at yung iba nga pala ibinigay ko sa kapitbahay. Para kapag nalason ay di damay-damay na to. Hindi dito po talaga sa amin ay talagang kinakain namin yan. At hindi man kami nalalason at wala nga kasing lason yan. O bakit parang namimilit na kumain din kayo ay ano? Yung iba nga pala nagagata ng ganito o nagluluto ng ganito ay kinukuha rin nila yung balat. Iniisa-isa nilang tanggalin yung tinik. Kaso nga lang ayan ng hasol naman noon. At saka hindi ko rin trip yung balat niya, nakakaumay. Kaya naman ayun laman lang talaga ang kinukuha ko. Dito ko na nga lang pala siya sa kubo lulutuin at press ko nga dito. Inisipagan ako magluto kapag dito. Nga pala overtime na ako sa pagbo-voice over at ganitong oras na nga pala 7:00 na ay nandito pa ako sa kubo. Talagang tinapos ko at ayaw ko nagagalit kayo sa akin. Nakalimutan ko nga lang talaga mag-shoutout. Next video na lang.